Bahagi rin ng Nueva Ecija ang nalubog sa baha dahil sa pananalasa ng bagyong Lando. Ang ilang pamilyang hindi nakalikas nananatili ngayon sa bubungan ng kanilang mga bahay. Umaksyon live si Romel Lopez. Romel, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Yes, Luigi, masasabi nga natin na buong maghapon namang naging maayos yung lagay ng panahon dito. May mga pagkakataon pa nga na sumikat itong araw dito sa probinsya ng Nueva Ecija. Matinding problema lang dito, yung sobra-sobra namang tubig baha. Resulta na rin nga ng walang patid na pag-ulan nitong weekend. Kahapon din, eksklusibo nating nakunan yung tangkang pagsagip ng ilang mga residente sa isang lalaki na inanod ng napakalakas na agos ng ilog. Eksklusibong nakuna ng News 5 ang pagkaway at paghingi ng saklolo ng lalaking tinatangay ng ilog sa boundary ng Bungabon at Palayan City, Nueva Ecija kahapon. Naka-life vest pa ang lalaki habang nakakapit sa debris. Pinilit ang mga residente na sagipin ang lalaki gamit ang mga kawayan pero hindi nila naabot ang lalaki. Maya-maya, tila nawala na siya ng malay at tuluyang natangay ng ilog. Di nakakapit eh. Naligas yung kamay nun. Bandang alas 11 ng umaga nang maramdaman ang bagsik ng bagyo sa probinsya. Patuloy pa rin ngayon pananalasa ni Bagyong Lando dito sa probinsya ng Nueva Ecija. Dito sa aking likuran, makikita nyo itong bangkerohan na bridge na sa ngayon ay talagang hinahamon itong napakalakas naman ng agos nitong Bangkerohan River. Kaya naman yung ilang mga residente na may mga kabahayan sa pangpangan nitong ilog, narito na lamang sa gilid at lumikas na rin para sa kanilang kaligtasan. Pero ang ilan, piniling manatili sa kanilang mga bahay. Ay, sobrang malakas at matagal. Kaya, kumari nga lang tumapon nga namin naagapon ako para hindi matangay yung mga yero. Buong Cabanatuan City ang nalubog sa baha sa Magdamag. Ang mga residente, nakisilong muna sa Old Capitol Building. Sa tagal namin nanirahan doon, taon 1981, ngayon lang kami lumikas. Hanggang sa pagising ng mga residente kaninang umaga, baha pa rin sa maraming lugar. Ang ilang residente sa Cabanatuan nanatili sa bubungan ng kanilang mga bahay. Ang ibang tuluyan ng lumubog ang mga bahay sa sementeryo muna nagpunta. Talagang lagpas tao na. Lumubog na po yung bahay namin eh. May rasyon na po rito. Tulong, gano'n. Wala pa po buhat kagabi. Sa bayan ng San Leonardo, nasa bubong na rin ang mga tao. Kung hindi kasi gadibdib, lagpas tao na ang baha. Ang ilan nga mga residente, wala na raw babalik ang bahay. Yung bahay po namin dito lang, sa Tabinari, wala na. Wala na. Nasa ilalim na state of calamity ang buong Nueva Ecija, lalo na't kalahati ng probinsya ang apektado ng baha. Tinatayang 60% rin ng mga tanim na palay ang sinira na ng Bagyong Lando. Ang tanging pangasuelo, tumaas ang tubig sa Pantabangan Dam. Malaking tulong daw ito sa probinsya, lalo na ngayong panahon ng El Nino. Yes, Luigi naman, pasado alas 4 nga ng hapon nang dumating dito si Pangulong Aquino, kung saan personal nitong kinausap yung mga lokal na opisyal para humingi at kamustahin nga yung update dito sa probinsya. Personal din siya na mahagi ng mga relief goods doon sa mga evacuees. Nabanggit naman ng Pangulo pagkatapos nga ng kanyang pakikipag-uusap sa mga residente, yung pag-i-improve palalo ng mga kagamitan ng Pag-asa para mas maging mahusay daw yung pagtataya pa ng panahon at ganoon din naman mas maging epektibo yung pagbibigay babala sa mga kababayan natin. Luigi? Maraming salamat, Romel Lopez. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.